Sa katingog, usa ka katawhan. Cebu Catholic Television Network. Hello Cebu, maayong buntag. Nagsunta ang kahayag nga nagsulit sa matuod, nadagan sa panghitabo. Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Ang katutulungan sa mga katawhan. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Hello Cebu, may buntag Pinoy, adlaw karong Lunes, pitsa 25 sa buwan sa Agosto tuig 2025. Sangan sa akong partner nga si Attorney John Destacamento, ako yung alagad sa kanginan Malu Inocando Tabar, uban nimi hangtod sa alas 9 karong buntaga sa atong programang Hello Cebu, maayong buntag Pinoy. Dili ta maglangan ato dayong dawaton atong latest weather update. Gikan sa Pag-asa Mactan, Miss Ana Dumdum, good morning. Yes, ma'am. Good morning o good morning sa tanong paminaw. Makinatong weather update. Ano na tayo low pressure area gina-monitor and as of kanyang kadlawon, kini nahimutang 365 km silangan sa Maasin City, Southern Leyte. And sa sud sa 24 oras na gina-estimate nga posibleng ubos ra ang chance nga kini may mong bagyo. And samtangan, southwest monsoon pod or hangin nga bagat nagapektar sab sa western section sa Southern Luzon. Pas sa forecast weather condition tungod sa LPE nga nahisgutan ang dakong parte sa Visayas posibleng makasinati ug mapanganarong kalangitan nga ganita tay taas nga chance ani mga pag-ulan o kaning mga thunderstorms. Sa hangin ug sa kadagatan hinay nga to sa kasarangan ng hangin ang magapasalabi ug ang kadagatan malinawan nga to sa kasarangan. Diri Subo kadagatan na ay pagtaog inig alas 12:09 sa kautuhon mayon muna sinig alas 6:44 sa kagabhion. And atong temperature forecast nga adlaw nasa 26 to 31 degrees Celsius para sa Metro Cebu and haning adlaw mosalo pa alas 5:57 sa kapunon. Dili lang ko kutob kini sa Ana Dumdum gikan diri sa DST Pag-asa Mactan. Maayong buntag, daghang salamat. Daghang salamat Miss Ana Dumdum ug maayong buntag niyo tanan dinhes Pag-asa Mactan. Karon arita sa ato ang front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal atong sugdan sa Sunstar Daily. Sa Sunstar Daily, 49 Cebu Mayor's call, no more murky deals. Sa Super Balita sa Sunstar, SRP barrier gidaro driver nakainom. Sa The Freeman, PAM presses accountability in anomalous flood control. Sa Banat News, sa The Freeman, senior citizen gikulata sa tulisan, biktima ng hangyo nga dili tulison. Sa Philippine Daily Inquirer, Marcos slams useless Cannon Road projects. Sa Philippine Star, 3 senators being probed for contractor donations. Sa Manila Bulletin, Marcos vows to fix flood control problems. Ug sa Tempo, 5 Pinoy thieves nabbed in Saudi. Magatong front pages sa mga pamantalaang lokal ug nasyonal. Sa akong pagbalik, akong makauban na akong partner, nga si Attorney John Destacamento ug doon natin mga pag-hisgot-hisgot kay Lunes Manron, please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines.
with Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Looking for the best internet deals in Negros Oriental? Field Products Negros is here to bring you fast, reliable, and affordable internet with plans made just for you. For as low as 899 pesos per month, enjoy speeds of 50 Mbps, perfect for streaming, working, or studying from home. Need more speed? No problem. Get 100 Mbps for just 1,199 pesos. 150 Mbps for only 1,499 pesos, or our fastest plan, 400 Mbps for just 2,399 pesos per month. Plus, you can add over 100 cable TV channels to your internet plan for just an additional 100 pesos per month. That's entertainment and lightning fast internet all in one. Enjoy no installation fees and start today with a 1,000 peso customer deposit. Call us now or visit our website to sign up with the Field Products Negros. You get internet that's affordable, reliable, and local. Field Products Negros, bringing you closer, faster. Call us at 0917-631-5240 or visit our website www.fieldproductsnegros.net or our Facebook page, Field Products Dumaguete. Subscribe now. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Hello, Cebu. Hello, Cebu. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Maayong buntag, Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, maying buntag Pinoy ug karon sa tong paghisgot-hisgot partner Holiday ron. holiday dakong Oh. holiday, National Yes. Heroes Day. So wala tay balita kay Lunes man sab niya diri partner murag padayon gihapon, init gihapon ni nga issue no kining flood control projects. Yes, oo. So kana ato nang unaw hisgot karon labi pa kay ang 49 dunay 49 ka mga mayor sa dinhi sa Sugbo ang nanawagan gikan sa 44 towns ug 5 ka component city sa Cebu province except Danau City ang nipirma og joint statement on flood control and infrastructure project ang League of Municipalities of the Philippines kining LMP Cebu chapter inubanan sa dakbayan sa Bugo, Talisay, Naga, Karkar ug Toledo nanawagan kining transparency and accountability sa mga proyekto nga dako-dako magud ni attorney 350 billion pesos kining maong lakang nga ilang gihimo sa nalinyada sad ni nasubay sad ni sa panawagan ni Presidente Bongbong Marcos nga investigasyon sa gitumbok nga irregularity sa government flood control and infrastructure programs. Kung ako no, kung nagbinuang ko ba, kung nakakwarta ko ani, murag karon gipanguyawan ako pero as a taxpayer pod para nako, mas may gyud nga mo believe ko ni Presidente Marcos kung do na siya mapapriso or do na siya kanang Mafailan yung kaso. kana bang
mga sampulan gyud ba Hmm. nga kongresista, senador, kanang gobernador, mayor, bisag kinsa nga naay kalambigitan og samot na gyud ng kontraktor. Samot naging kontraktor. Og DPWH pag yun. Og DPWH. Oo, kay ang DPWH baya kalmar kayo pero sila biya mo'y dako kay role, sila mo'y middleman kay ug moingon kag kanang flood control project kanang proyekto dinha. Ang usay mo gud na funds ang Congress ug ang Senate good. Oh, Even the city governments. Oo, and DPWH is the perfect agency to know kay sila may mohimo. Sila man sad ang in contact murag sila ang nasa tunga-tunga sa wide network. Dino so karon kaning mga mayor partner gusto sila katinawan kung asa ning 350 billion. Oo. Unya kani ilahang show of unity lain-lain ilahang punto no usa transparency gikan sa DPWH ug sa ubang mga ahensya sa pagbutyag sa listahan sa mga kontraktor sa program of work and feasibility studies. Ay na mo pagbutyag diha kay murag pila ra man na sila kabuok. Maihap ra na sa kamot. Mat ang lista gyud sa tanan proyekto. Okay sa ilang project. Atong tanan proyekto nga naapilan ana. Accountability for officials and contractors if allegations of corruption are proven true. Lakip na ang pagkatangtang sa office ug masakaan yung kaso. Now, ato ning i-emphasize attorney nga if allegations of corruption are proven true. Kay di masad kumutuo nga tanan kongresista, tanan senador, tanan DPWH na lang bigit ani di masad kakaingon. So, posible nga na hasta mga reporter. Hindi sad ta kaingon. But pwede ta kaingon, but di sad ta kasiguro ba? So, di ta kasiguro. then may bawaan man gyud na later inig kwentada. Hasta media kung naas lista. Katubitaw mo ingon ko idiga na lang na tanan. Katubitaw mo ingon tag kanang Hasta kining media di ay apil-apil ni siya. O bitaw kay pangayuan og kining side puro man good news pero mi. Inana. So kana apil na kanang accountability importante kay na. Yan isuporta sila sa pledge ni Presidente Marcos sa iyang July 28 nga SONA nga imbestigaron gyud kining maumang mga anomalya. To me dili lang ni sa Cebu but sa tibok nasud. Okay, ang kanilang mother... namirma, kanilang ang sa Cebu lang yun. Okay. Ilan ang gitumbok ang isyu nga, labaw pa kuno sa financial theft. Sa ilahang words, corruption in flood control is also a theft of safety, dignity, and hope. And to me, it's also very important kay ug magbaha baya ang mayor baya mo pangitaan dibian mo ana ang mga tao oy DPWH. Moingon baya oy mayor na unsa man ning baha diri sa ato. Ni atong na butang nga mayor. Wa man ni naglihok. Pero kana partner ba dinhi sa Cebu na identify na ba ng mga flood control projects dinhi sa Cebu partner kay sige tag flood diri? Mao na nga isa listahan. So moyong kag Cebu City pa lang daan, Mandawi pa lang na nabi itoy daghan kayo katudaing nabungkag lang og iyaha. Katong dito sa Mandawi. Di man kuno tutungod sa kuan, di man kuno tutungod sa corruption, ba tungod man tos kakusog sa kusog sa tubig. Kung way uwan, kakusog sa air pressure. Pero katong gi-compare lagi nila katong pagka-riprap sa katong Ormoc nga river nya dayon kat versus anang Mandawi. Sa Mandawi. Lig-on man kayang naa sa Ormoc. Ang kato sa Mandawi mura magkining matayog. Yeah, remember, ang Mandawi na binay track record katong nang gawas pagdayong eleksyon. Whether it is politically motivated ang pag-report or dili, the fact remains nga naay nabungkag dito niya pagtangtang dili kabilya ang gibutang kundi kawayan. Gabiya sa dana Nya mo na million. I don't know, basig mahal ng kawayan ron. Basig sustainability ang ilang gikuan. Earth friendly. Ana, no? Agree. So ingon ang LMP Cebu chapter nga let there be no doubt we share the same conviction. We also demand transparency, accountability and justice taliwaan ning mga aligasyon sa korupsyon. Lakip na ang kining panagsabot kuno tali sa pipila ka mga government officials ug favored contractors. Ang Danau City maoy bugtong LGU nga wa ni pirma sa statement ug wa pa sad siya ni luwat og pamahayag si Mayor Ramon Nito Durano III aron mo padayag sa iyahang habig. Ang mga highly urbanized city sa Cebu, Mandawi ug Lapu-Lapu are LGUs operating independently from Cebu province. Karon, ang Mandawi, ang mayor sa Mandawi ni pirma, ang kongresista sa Mandawi igsuon sa mayor. Ang mayor sa Lapu-Lapu ni pirma, ang kongresista sa Lapu-Lapu banas mayor. So, how far are we willing to go in our calls for this? Aron sad gyud makita gyud ang kamatuoran.
So, ang controversy, itong nahibawan, of course, na tribukar man ni pagsona, since 2024, ang administrasyon ni Presidente Marcos, milusad og kapin 5,500 ka flood control projects ug at least 500 billion in funding spread over 13 years. Bisan pa man ining mao nga budget allocation, daghan kaayog mga wa na human sama aning Parañaque Spillway ug Laguna de Bay dredging. So moingon ka og flood control projects, di biya na ingon nga tukod kay tukod lang. Kanang dredging apil na. Kaya magkinahanglan man gyud Yes, ng so, pundo. Bas usahay di ta makakita nga naaday gibuhat pero that's part sa gigastuhan. Yes. So, ang part of corruption allegations, ang para nako ang pinakasakit yun kaning ghost projects. Gipunduhan pero wa yun natukod. So, karon muna moingon ko nga why is DPWH very quiet nga sila man mismo ang nakahibaw, and then karon magkuan na sila, magkanga na sila tubag. Ikaw man mo angkon nga tinuod gyud nga wa gyud gitukod. So why would you allow that? Ang uban ani kaning substandard work sa mga kontraktor kay ni-appeal sila license renting attorney nga mahog og sila'y nakadaog sa kontrata pero dili sila mo trabaho, ang ilang track record ipakita pero di ta kasiguro sa kalidad kay ila mang gisabkon. Ila mang gisabcontract, ila lang gipagamit ilang lisensya, lain ang nitrabaho. Nga kanay sa mga monopolized nga mga kontrata nga pinili lang, maihap lang skamot ang mga gipaboran nga mga firm na abot nag 100 billion. So ilang gi-estimate half of 2 trillion allocated over 15 years. Posible kunong na wani tungod sa korupsyon og 40% lang sa pundo ang miresulta sa actual construction. And kini karon ra ni na tribukar pero lang. sa administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos, but that doesn't mean nga these things didn't happen in the previous administrations. Yes, so baka ingon gyud ka posible kay nahitabo na kaniadto pa mao na nay kalakalan, mao nay practice ba. So to me, I would want gani nga di lang ni siya i-limit to kanang DPWH and national projects because ang barangays na abiyan nay projects pod. Naa sa DNA. So doon na sa kahigayunan atong mga kuan di ay. Nasa'y kontraktor, naay bidding. Kontraktor. So, depende po. Nabiya po'y uban. Depende ra gid na sa kabaga sa naong sa kung kinsa naglingkod sa katungdanan. Mo lagi na kung gusto ko na mo magdato pag kontraktor mo. Na, unya, Mangingon nila. okay ra ka, dato kay ka. Kanga bang, lagi pag adtos. What good is it if you own the whole world but you lost also your soul? Tinuod. Okay ra ta nga, dato ta niya, ato ipakaon sa tong anak ug sa tong pamilya. Kinawat. Bunga sa kanang luha sa ubang tao nga nagantos. Ug di maog yun. Di gid siya mao. So kanini nindot ni nga na kuan sa nino na shed light sa Senado, dunay mga ongoing investigations niya. Wa pa ni nahuman ambot unsa pa kay mga twists ani, unsa pa mga pwede nga ma-reveal dito kay, sa naningon na ba yung ubang mayor attorney si Vico Soto, nitingog na. And then nitingog na sad si Iloilo Mayor Raisa Treñas nga na kunoy uban project na imbis makasulbad sa baha, naghatag na og problema sa baha kay mao na nay makaingon sa baha. Nitingog man sad si late Representative Richard Gomez. Ningon siya. Nay usa ka mayor diha saba kay ka. Imong kuan mao ni mo na. Kay tinuod man sad, to be fair, mo na kung giingon, di man sa takaingon nga tanan nga kongresista ang luoy mo gud ani gud kay una nga mapuntiryahan senador o kongresista. In partnership with DPWH kay kasagaran sa mga projects, but ang uban mo gud ana i-download man sad gud to the LGU. So to me kanang tinuod sad na, so di gid ka kaingon nga limpyo ka imi kay mayor me, di po kakaingon. Kaya naman sa proyekto nga ibubuo sa ilaha. Especially kung dili away ang mayor o ang kongresista. Nindot kay na. Pero kining ato nang klaruhon kay naiuban ani bag-o nga na-elect as congressman, as senador, so wala pa na nga time, dili siguro sila accountable. Depende kay ang uban sad bagong na-elect pero ang donor contractor man sad. Okay, naday mga inana bitaw no. Naasad. Bitaw. Kay ang kuan dito, ang contributor sa ilang pagpangampanya, contractor man di ay nya day pagkahuman. Kay baw na ka sa kuan next nga buhaton mayor or di na malikain attorney kay bisan kay barangay kapitan mo ka imong lancer or pag lancer kag city councilor nam kay mo offer ako mangutan na gyud ko ngano man, why are you giving me that, what for?
Di Nga lang. kay di man ta close. Wa sad kay makuha nako. Adi, kani man gud ang So, what's ang that gihatag for? nimo. Kuan ra ni siya. Naara nimo imo ning dawaton. Pero mas maayog imo sa ning dawaton. Thank you lang. Di ba sig hilas kita paminaw no pero para nako ba murag magdigid siguro ta katug og tarong ano gitong gitagaan ko. Unless it's for talent that I I delivered a service that I delivered or ingon ana nang kita ka close nga level but out of nowhere niya makuyawan ni ko anang i-introduce lang nimo by someone you know niya. Igo gid no. Ano gid uy. Yung sa tong headline kay ganina partner nga si Governor Pam gusto siya nga accountability sa partners. Apil sad na. Kay ganahan na siya ana nga kuan ni adto mo kay to siya og dumanhog nato siya gitan-aw nga project sa QM Builders kay Uy. kini si Alan Kirante Oh. kanang kontraktor taga diri aw Mao ba tong gipakita ganina? ni adto og Senate inquiry pero para nako no bisag na nagkalisod na siya tubag para nako mas maayo ra gyud for me nga ni adto sad siya Oo. kaysa atong uban nga wa nito nga di ba May nangita pa tong ikatubag. para nako okay na bahala na lang balag magkalisod magkanguhal ang importante nagpakita ka so si Governor Pamela Baricuatro na nawagan pod og transparency and accountability murag tanan na dayon ganahan na dayon transparency accountability in government taliwa sa mga aligasyon aning grabing korupsyon sa mga flood control projects pero para nako ba di lang nato i-limit sa flood control projects ha tanawa na lang na tanan Tanan nga projects. di ba so nakoy mga nailahan ng mga kongresista nga mamili ba gyud og project kanang Unsa may lang gusto? kay numdum ko before nga naa gyud na mga mig-gym but moingon gyud okay. mga kongresista nga pwede atong i-priority ang mga mas importante nga projects kanang for the health for the for the people ba kung wala gyud tay lain ma-project ay hapata mag-project og gym ngon ana ba so then I know nga kung kongresista ka na gyud within your power Discretion to sa unang choose, paggasto. which projects ang pinakakuyawan ng attorney kung way baha sa imong distrito unya na gyud kay flood control project pareha nang joke sa uban ba nga ako'y makadaog kining inyong dapit butangan akong taytayan mo ingon ang mga tawo man tay sapa himuan akong sapa ana ba murag kanang but you know no that it's also true but that you can make something out of those things so yung pamahayag sa Facebook si Governor Baricuatro ni padayag nga ang kinikunong corruption na mura kunog nakaapekto na ni sa dignidad sa communities for far too long unya funds kuno intended to improve lives are being diverted for private gain when money that should lift families and educate children gamiton kuno for private gain the people pay the real price as poverty rises trust vanishes and hope grows weary si Governor Baricuatro yang gitumbok sad si Pasig City Mayor Vico Soto as an example of leadership that prioritizes the common good. Niya iyang gi-describe si Soto nga matud pa, transparent, accountable, and fearless in the face of privilege. So it's not about hate, it's about demanding integrity, refusing silence, and standing up for those who cannot stand for themselves. Ang gobernador ni awhag sa mga sugbuanon nga magmabinantayon unya manawagan yun og kanang transparency kinahanglan klaro ang budget open audit and real punishment for misconduct and called for unity in the fight against corruption. Kato kunong those who work to build systems that serve everyone og dili ang pipila lang tungod kay ang ato kunong kusog naa sa panaghiusa og kanang pagtuo nga a just prosperous future is possible if we demand it together. So niingon sad siya nga Cebu, if you're tired of this web of corruption and deceit by government officials, cronies of politicians, contractors, speak up, share facts, demand reforms. Together we can reclaim our future against greed and corruption with one honest, courageous step at a time. Iyahang panawagan di lang siya pud ang nitingog anino ang Akbayan Party List ni kundi na usab sa iskandalo nga naglambigit aning mga ghost projects o mga substandard flood control projects. Gitawag din nilang betrayal of public trust that has left millions of people vulnerable to deadly floods
and poverty. Sa 2021, kaniadto Presidente Rodrigo Duterte ni padayag ni siya nga 11,340 ka flood control projects ang iyang nakumpleto nationwide. Apan matud sa akbayan kini sab concealed widespread corruption. Kay pipila ka dekada kay ni kunong flooding gihimo na kuno ning cash cow. Gatasan. Unya. Ang resulta kuno is not actually a natural disaster but a man-made disaster of plunder. So kani gi-welcome nila ang lakang ni Marcos no sa pag-imbestigar ni ining maong issue ug giawhag sad nga desisyonan yun sa labing daling panahon aron maklaro sab ning ingon ini nga mga binuhatan. In fact, maong sad ni giingon ni Presidente Bongbong Marcos nga iya gyud ning tinud-o no. So let's see and let us also kanang continue to be vigilant about these things and report these things. Kay para nako it's a widespread problem. Kini mao gyud siya corruption and kanang negligence sa mga trabaho sa mga naa sa gobyerno attorney kay san pag moingon kag di lang flood control projects unsa may mga contributing factors. Even ang kanang pag-approve og mga building permits ug mga zoning permits sa mga lugar nga wala untay di unta angayan taga-ag permit, that's contributing baya to the flood issue. Correct. And para lang yun na ay pundo nga ma-release, ma-justify kunuhay ang ilang paggasto. Pero muna, thankful ta for all it's worth. Thankful ta nga na kuha ni siya no, ni come into open ni sa partner ba nga discussion because this is murag the proverbial elephant in the room nga we see pero murag wala lang nato na hisgutan because maybe walay voice, walay dako nga tingog nga nagpagarpar about ana but now nga na kuan na gyud ni siya na tribukar na ning kuan nya nasugdan na nato hopefully magpadayon na ni ang investigation nya dayon makakuha tag mga ebidensya gyud nga naa gyud tay masampulan og bisag ma-file na lang og kaso. Tinud-on gyud. Tinud-on gyud kay Uslan man, di ba? Dili lalim partner ang bilyon nga pondo nya in the end during mga pagbaha ang publiko nga mao ay nagbayad hinuon ani nga supposedly giprotektaan maontay makabenepisyo ani nga project kita naman hinuon ang nag-unga diha sa kuan sa baha pero kuan pa man partner lapas na sa katunga break lang siguro tagi partner kadiyot nya dayon sa atong pagbalik atong ipadayon tong mga paghisgot-hisgot. Please stand by. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Discover the beauty of the Philippines. With Philippine Airlines, the country's flag carrier. The airline that lets you feel the warmth of the nation. Mabuhay! Congratulations! Nunito Tatay Dodong A. Lemchua, awarded as Cable TV Maverick, Father of Cable TV in the Philippines, given by Philippine Cable and Telecommunications Association Incorporated, PCTA, from Phil Products Group of Companies. Sorry ma'am, na-late ko. Nangita
pa mong para internet sa kong anak, ma'am. Ay, wala na yung problema. Pag sinisibo. Sinisibo, sinisibo. For your internet connection. And for the signal of your cable TV. So fast and straight, the transmission to your home. Sinisibo. Sinisibo, sinisibo. Offers you to have fiber optics. For your viewing experience, perfect and clear so fast. So great and affordable for you to enjoy. Sinisibo. Cebu Television Network Incorporated offers fiber to the home broadband internet bundled with fiber to the home cable TV connection. Cebu Television Network Incorporated with its operation in Metro Cebu and the whole province of Cebu soon. And affordable for you to enjoy. Sinisibo. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Heal me, O Lord, and I will be healed. For you are the one I praise. You are the one I praise. Sing it with me. Heal me, O Lord, and I will be healed. Save me, and I will be saved. Siguradong pagkain sa buong bansa. Masaganang ani o taas na kita. Maulad na buhay ng mga magsasaka at mga mangingisda. Siguradong pagkain sa buong bansa. Hello Cebu, hello Cebu, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy, maayong buntag Pinoy. Balik ta sa Hello Cebu, mayang buntag Pinoy. Nya diri sa Sugbo partner, sa dakbayan sa Sugbo, gamay nga uwan, grabe da yung baha. So inigbaha, makinahanglan tag mga tao nga mo rescue sa uban nga mga nangatrap sa baha. Dili lang baha, but anytime when the disaster strikes, pwede ra kini pag uwan-uwan, pwede kini mga bagyo, makinahanglan ta og manpower. Pero unsaon man natog rescue, unsaon man nato pag-rescue kini mga nangatrap sa baha kung kita mismo kuwang og tao, kuwang og personnel. Mao kana karon ang dako nga problema ni Cebu City Mayor Nestor Archival kay bisan pa gusto niya nga iya untang improve kining disaster response capability sa dakbayan sa Sugbo, pero he can only do so much partner considering nga iya man diining na discover nga ang dakbayan sa Sugbo kuwang sa tao nga mga mo rescue. So recently partner agi atong mga nagsigi og kining pag-uwan-uwan, agi atong mga baha. Recently gi-convene ang Cebu City Disaster Risk Reduction and Management Council nya didto na tribukar kining mga problema nga giatubang sa council in addressing mga disaster efforts. Kay matud pa ni Archival nga kining kinahanglan man sad unta ni nga atong i-improve ang ato ang capabilities kay of course wala na ganit tay bahaon na ganit nya wala pa gyud tay mga tawo nga mutabang ani mga nangatrap or mutabang sa pagpang-rescue sama aning ato mga nakit-an. Dili man sa ta makapugos nga kaning mga silingan na lang o mga mulupyo na lang maoy mo respond. Makinahanglan ta gobyerno nga makatabang sa ato nga on the go permi kung atong kinahanglanon ang ilahang presensya. So but actually naaman ay disaster teams ang kada barangay, attorney. Ang mga barangay na disaster teams, pero
ang problema partner kay unsa sa kani sila ka equipped and unsa kani sila ka trained and equipped kay in the previous administrations nag-undergo man gyud tag mga training pod for disaster response. In fact, na-strengthen gyud na siya tungod gay adtong sa gunson gani attorney katubang COVID plus katong bagyo. Tinuod. So kanang na anad-anad na plus sila gyud mo'y mas familiar in terms of kanang sa barangay areas. Sa mga plus kuano nahitabo silang barangay. Ang BFP naa man sad sila rescue teams. Pero kung mayroon tag shortage in the city government, murag pwede ram siguro mang-hire ang mayor. Pwede mang-hire partner pero ang ilaha man gusto lagi i-hire is katong mga kuansad katong naasay dili na track record but kato sang capable gyud ba or naay dili man sad pwede nga mang-hire kag special skills man ang kinahanglan sa pag-rescue. So of course kining ang ila sang hiron is katong nasay kabangkaagan when it comes to disaster. I think Mayor Nestor Archibald is equipped to with this issue, no? Kay before siya nahimong mayor na naman siya NARF. Kining Nestor Archibald Rescue Foundation. Okay. Nga mo respond og mga different nga mga emergency insidente. Basta kani si Mayor Archibald karon aside sa pagtuki aning manpower problem diha sa CCDRMO, iya na sad ning pa-inventory ang mga evacuation centers. Yes, as should be the case. Kay every barangay dapat na agad na identified. Pero naibong ko attorney, kay naman din na si Kumar, di ba? Yes. Regular man siya. Naibong ko, nganong karon rapod na-raise niya ang lack of personnel nga in the first place, nag-meeting naman na sila, nganong wapod na niya gi-raise daan? Bitaw, iya man ning giingon nga wa kuno ni na-raise before. But according to Kumar, kini si Kumar, I think, unsa man isa disaster. Sa disaster. Council, City disaster. So, matod ni Kumar nga, we've started already, slowly kuno but surely. So, basin og, yes, naay efforts for that, pero wala lang gid siya na focus kay of course nag-agita natong dili pa man tuting uwan kay bawra batas atong batasan pod di manguros ug di magkilat. Di mangilat. So si Kumar may ingon siya nga kining manpower shortage kuno tinuod wala ni siya nahisgutan during the council meeting kay matod pa niya wala gitay budget ana so ngano ato man sa budget is not your problem, it's the problem of the mayor. You should have raised it. And then the mayor will find a way to allocate budget for that. Kay you would know better diha agud kagikan even in the previous administration na nabaya siya diha. Okay, so na-absorb di na ni kuan ni siya. Di man siya mataktak kay regular man siya. Regular ni si Kumar. Matod niya nga or karon ang City Disaster sa Sugbo nga office na ay 185 ka personnel for a city. I don't know partner kung ikaw if you do the math kay ikaw may mas kaybaw but 80 barangays. Hindi ko ang math. But 80 barangays attorney kung imo huna-unaon considering na ani mga ingon ani nga mga teams per barangay actually kanang pwede ra man gyud kanang kung anon lang ba kanang core lang nga team ba for rescue but needs to be guided. I think because bag-o man gud ning lingkod ang mayor need lang gyud ni iplastada ang sistema unsay ilang ways of working unsay mga response mechanisms kay tinuod man gyud na timingan man gyud siya nga sukad siyang paglingkod ini gamayng uwan grabe man baha. Grabing baha. So karon 185 na lang katrabahante naa sa CCDRRMO nya 5 ana maoy regular employees including na si Kumar nya 68 ka mga casual nya ang the rest mga job order employees na ni sila. So karon ang problema ni Kumar nga he's going to rebuild the team from scratch kuno. He hopes that when the city government kuno resumes hiring aning mga emergency rescue ug fire personnel nga ang priority will be given atong giingon ganina mga certified og experienced nga individuals. Yes. But kung mga ngita sa tag certified and experienced individuals na can we afford But to me attorney ba nga naman ang private sector can come up with volunteer system wherein professionals come together to help like the Chinese Fire Brigade. Yes. Nga naman nga pwede ingon ana but kita na noon sa LGU. I think that would be a good thing to do no considering lagi nga si Mayor Nestor Archibald before nagyud siya group pod anang
But I think naab siguro ni mga allowances ang kini mga volunteers. Yes. I for think sure. arang-arang kung itandi it attorney sa plantilla gyud nga position sa mobile jud kag dako. Maybe no kana lang ba it would be good nga to call on those mga able-bodied individuals nga pwede nato matap ba in times of emergency. But of course, if you want to do it on a city level sa partner, okay rato kay one at a time ram na mahitabo ang mga sunog, pero kung inani ka masig because you are there in that area, it's easier for to respond kita kadiha ka. So para nako siguro it's a matter of calling out for people to help the city government kay ug moingon ka og kanang empleyado, sige daghan man mga apply, labi pa ka ng mga tabang nimo pagkampanya, daghan man gid na, daghan man gid may ubos kay nganong wagi pa lingkod, wagi pa trabaho, anong wagi hire, na mga inaana ba? I mean, that's political reality. But we have to be realistic in the sense nga, kining atong naas sa tihol, dili ni para sa pagbayad sa imuhang pagbutar. Kay in the first place, ang atong pagbutar, ato ng obligasyon. Kung uroy kitang tanang namutar, mga itagbayad. Kada kong problema sa mayor. Dakong problema sa gobyerno. Pero 180 karon before kuno sa time ni kanhi Mayor Michael Rama, 400 kuno ni ka mga disaster personnel. Nya murag mas ni grabe man ang baha. So kinahanglan siguro ta mag-hire og as many as we can. So mao ni nga nya day napatoy katulaging pag-mobilize nila sa responders atong time sa Odette sa una nga nakita gyud nato na abtan man sagud to sa mga dagko sad nga mga kuan sama na to imong giingon nga gikan pa sa pandemic nya nagtuloy-tuloy ba ang mga disaster. So I think that's one thing that the city government can work together with the barangay kay kanang mag-refresher course or kanang naay mga bag-o kay nam sa ubang mga barangay nga kapitan nga utropod nga panagtakon pong mga karaan bisakto na training. So then do a refresher course para tanan align ba nga mao ni atong strategic response. Pwede gani i-cluster nga. Then mahitabo diri automatic mo responde ta ingon ana ba. But imoy kag sa barangay look, pag Odette, unsa may nahitabo? Ang mga tao man sa barangay mo'y nag-unag rescue. Kaya everyone was, So more than that, kinahanglan sa siguro nato is strengthen at the grassroots level yung partner, no? Kay sila may na-added to yun sa lugar. More on pagtahi ni attorney ba nga ikaw kamo diha, mao ni inyong existing ato ning buhaton ana. Ambot lang kaganan ba na manglihok ron nga di pa man sure na ba election wala ba bisig ana ba bisig pangampanya ang mga peoples ana nya karon dili lang kuan partner, dili lang mga experienced and certified nga mga rescuers ang kinahanglan tungod aning shortage, pero of course kung naa kay kuan, kung kinahanglan sa di mo improve lagi imong equipment, ang imong mga ekipo diha wa ka nagipangtaya, wa ba ka nagipang muandar pa kana ang mga ladder nimo diha ang mga Yes, but balik sad ta nga the mayor would only know what you need if you tell him what you need. Okay. So since you are in that office and you know better, kay di man ni rescuer si Mayor Nestor, konsehal man ni before, familiar siya environment, engineering, electrical, pero di na siya familiar na kung sa inyong equipment ni kinahanglan, kung sa kataas nga. So then how will he know if you will not tell him? Like pari ato, angkon man sad siya nga, wag gid sila isuti nga nag-need additional people. So then maybe tell him, no? So muna partner, ang kuan karon, ang problema sa dakbayan in terms anang kuano, kini mga pagbaha, pag-uwan-uwan o uban pa. Let's not limit ito pagbaha kay we'll never know what will happen. Very unpredictable ang weather niya dahil kato, di ba? Gamay nga uwan gani mo baha na gid siya. So kinahanglan batag ka ng makaya pa ba ni ug kanang naman ay equipment attorney nga kung baha pwede nimo pasuyop pa. Ay kanang ilabay nga to dagat, pero ang problema ana kung mag-abot ng dagat ug ang baha asa man na paduong lain sa kay lamyon. Di ba? Mo na niingon akong friends from Manila. Iba kayo sa Cebu, no? Wala kayong tubig mainom, pero meron kayong daming tubig pag may baha. Mauna, pwede pa lang na ma-reprocess ang kuan. Baha, no? So kanang that's something to prepare for kay di bita kabaw attorney karon, di ba? Ningon bitong pag-asa sa Agosto na tulo ka bukmusod, murag na usa karon isud na. So kani nasay mga ongoing nga desilting ug dredging efforts kay si Mayor Archie Valsad, yan ang gimanduan diha nga
kuana na unsa ning dredging, pakubkuba na nila dihang kuban para mulawom. Para mulawom di ng mo lahog. awas ang tubig baha. Lahog River, Estero de Parian and Guadalupe River. Ining lahog, ikaw kahibaw ka ani partner og lahog Guadalupe siguro. Ning Yes. Estero de Parian kaning naa sa downtown nga gamay kipot nang kay na partner. Grabe kay na diha nga kuan ambot. Nya dayon Manalili is kuan. Pero may gyud may magbaha diha sa Freeman before. Kapila na tanilusong mo bitaw to niingon ko katong moingon si Mayor Mike Rama kaniadto nga gubat sa baha. Nakaingon gid ko nga before na to na panghawaon, panghasion ang mga nagpuyo sa kilid sa sapa. Sampuli sa pakita sa mi nga gipangbungkag na ninyo mga establishment nga ni lapas na ni encroach na sa mga sapa diri sa Cebu kay daghan ba yater ni? Daghanang ni kuan ana, daghan ni suway pero wa nagmalampuson nga mga administrasyon. I don't know, that's political will, maybe ang uban sad kuan siguro gamit nilang clout pero muna that's a sad reality sa usahay nga ang tubig wala na kadaganan kay of course makinahanglan ba ang mga natural waterways padung sa dagat niya karon matod nimo pwede masifon ang baha pero that will entail budget og tao na sad nga kinahanglan sulduhan kaysa natong natural unta niya nga course nga moadto lang siya sa dagat so these things are just sad no nga nahitabo sa tuwa nya arita partner ako lang hisgutan before ta mag-end partner ba kay di ay good news sa mga katawhan especially katong mga beneficiaries sa PhilHealth kay gikan sa 21 lang ka mga sakit na-expand na to 75 types of medicines nga ang libre na yearly limit lang at 20,000 pesos a year partner under sa ilang package or program nga gitawag og gamot ang kanang gamot guaranteed and accessible medications for outpatient treatment. So, di ba? So, nibawi ang PhilHealth. Pag-isipan talaga. So, grabe, ilag yun yung pangita kung unsay acronym nga makuhan sa gamot. Pero, gi-launch nila last week, partner, kining PhilHealth gamot, diin, sa ako nang giingon, 21, gikan sa 21 ka free medicines under atong ilang previous nga program, plus 54 ni siya, nya nag-start na ni adtong August 21 based sa usa ka PhilHealth circular. Ang kining mga medisina partner includes common treatments for wide range of conditions including na mga infection, asthma, kining asthma is hubak, chronic obstructive pulmonary disease o diabetes, di ba? Kung mga common man ni sila nga mga sakit, high cholesterol, high blood pressure, mga kondisyon sa kasing-kasing, nervous system disorders o uban pang mga tambal alang sa supportive therapies. Ang link ani makita nato sa PhilHealth website. Pero matod ni PhilHealth President and CEO Edwin Mercado sa pag-launch ani nga base sa ilaha manggod nga pag duki-duki pag ang ilang data nagpasabot nga ang kuan kuno one of the biggest gasto sa Pilipino is kining out of the pocket spending for medical goods alang sa tambal. Kining mga medisina partner nga palito na to outside of the hospital. So mo ni nga ni come up sila ani nga additional nga 54 ka mga medicines aron pagtabang sa mga kaigsuonan nato no. So to avail aning gamot package nila sa PhilHealth, ang buhaton ninyo or nato kinahanglan ta mo adto magpa-register ta as beneficiary of the PhilHealth's Yakap program. Nya asa man ta ani maka-register adto ta sa eGov PH app. PhilHealth member online portal, pwede sa didto or moadto ka mo walk in ka sa mga opisina sa PhilHealth partner or adto ka sa other channels. Kining mga beneficiaries nga na-registered na atong akong giingon nga eGov PH app or PhilHealth member online portal or katong mo walk in sa mga PhilHealth offices, muadto dahil ni sila sa mga doktor o kinahanglan ang doktor accredited ni sila sa PhilHealth accredited sa PhilHealth. So mangutana gid sila nga sa hospital, do na ba moy doktor dire nga do na kini inyong hospital accredited ba ni sa PhilHealth kay basi patuyang sa mong adto nya dili din na PhilHealth accredited institution so wa ra gyapon effect. Once nga do na moy prescription gikan sa usa ka doktor in a hospital nga accredited sa PhilHealth, so makinahanglan na sad mong presentar o government issued ID along atong prescription sa doktor moadto mo sa accredited sad nga
butika or pharmacy dito sa kaning kuan. So gitanan, the hospital must be PhilHealth accredited, the clinic, the doctor, and the partner pharmacy or butika must also be PhilHealth accredited. So Inaot ilahasad ng tan-awon, no? Kay di ba nanto malikayan kung government pa rin abi uban pharmacy kung senior ka nya na discount di katarungon or ingnon ka way available. Ingnon ka way available pero that is under the law ha, kinahanglan na. Ganahan ko na under the law. Under the law. Kinahanglan yun na entitled na ito mga senior. So, I think 20% nga discount. So, police power man kuno sa state. Pero, kini, atong congrats ang PhilHealth kay lately. Bawi-bawi sad gamay ba? Kay lately, grabe ang mga kontrobersiya sad nga. Dako ba kaya kung deduction ang bantay? Basta dakong deduction kay bawo na sad ta. Bahala na, basta kay dakong deduction makalagot. Magsakit imong dugan. Dako ang PhilHealth, dako ang tax. I hope na kanang commensurate sad in town ang serbisyo kay the people deserve it. Kay dagko ba mong sweldo dira. Yawan naman tayo oras, attorney. Sa ipadangat ang giandam ni Tatay Dodong ano yung pulong o kinabuhi. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Division is harmful. Sa bisan asa, sa simbahan, sa itong pamilya, o sa komunidad. Kaya na sa pagkahiusa sa gahom nga mahimong ligon sa pagkatubang sa mga kalisdanan ng mahot. Dili kalikayan nga ang usak ka pundok dunay musukway. Sama ko diha sa pamilya, sa mga anak nga dunay tawgon og black sheep. Nan, unsa man diay nga ngayon buhaton so sa katao nga matawag nato instrument of division. Sa Titus 3:10 kato sa 11 na ingon. Labing minus pasidanig makaduha ang tao nga mo'y makaihon sa pagkabahin-bahin sa pundo. Kung human ini isalikway siya kay nasayo kadang tawhana daw tan ug ang iyang sala nagbatuod nga nasayop siya. Musa kung ikaw maghimong usa ka instrumento sa pagkabahin-bahin sa pundok, hinuklugi ang imong buhat. Basuli o kumpisal kini. Ipahiuli ang unsay naungkag tungod kanimo. Ug bakuya ang imong mga gipanulti nga mga baka. Mo igsoon, mao kaning pulong nga naghataw giya sa atong kinabuhi. Pagampo kita. Nang ito naman, salamat sa imong pagbuka sa among mga mata. Nining matanga sa kiniya. Kung kini, aniya kanamo, tuduy kami sa pag-usab sa among mga kiniya. Karon dili kamo mo'y mahimong instrumento o division sa katawan. Amen. Ang samahan sana sa Espiritu Santo. Ang pulong mo, ang diwag sa dalang ko. Pulong kinabuhi ni Tatay Dodong Limchua mo nagtapos sa atong tulumanon. Dagang salamat sa Philippine Airlines. Thank you Archbishop Jose Palma, Nanay Diana Limchua ug Tatay Dodong Limchua. Thank you Sir Dennis Tabar ug sa tumakaubanan sa TOC sa Sir Robert, Miss Inday, Sir Matmat, Miss Mabel ug si Miss Joanne. Thank you Sir Michael, Sir Rodel, Sir Raymond ug Sir Ferdy. Salamat. Salamat sad ni Cristel Felerca ug ni Gia Navarro sa inyong pagpuli. Labi na gyud nako for the last last week yun di ay kay usa na igo man tag tantong dagandagan mo man nadag biro ka oy. Wa na gyud dada nya. Tambal, salamat sa di partner, pasalamat sa kunimo kay gisalbar sa di mo ako ang lugar dire. Salamat kaayo ninyo both of you for stepping up and helping us dire ana gyud ang life.
Char. Okay, partner. So, naigo. So, dahil ka, Naigo, kanit, gid ko. linugdanan pa ni. As in, super. Ako si Malu Inocando Tabar. Si Attorney John Destacamento. See you tomorrow sa programang Hello Cebu. Mayong Buntag, Pinoy. God bless us all. Hello Cebu, maayong buntag. Yaksunta ang kahayag nga Usa ka pagtuo. Usa ka tingog. Usa